Lord, thank you so much for this afternoon. Thank you for my brothers and sisters that you brought here in the house of God. Lord, we just prepare our hearts today as we praise and as we worship you, Lord. Not thinking about what happened yesterday, Lord, but fixing our eyes on you today. Would you remove any distractions, Lord? Would you help us to just fix our eyes on you? Prepare and ready our hearts, oh God, to receive what you have for us today. Hallelujah. We praise you and we pray this in Jesus' name. Amen. Could you say to your neighbor, I'm glad you're here today? Could you say to your neighbor, leave behind what happened yesterday? Because today, there's a new thing happening. Come on, say to your neighbor, today there is a new thing happening. Hallelujah. Come on, let's sing the song. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. 1, 2, 3. Come on, let's rejoice in the Lord as we worship Him in gladness and in joy. Hallelujah. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause I know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice
Your love in the morning and your faithfulness by night. For you, Lord, for you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice at what you have done. And rejoice at what you have done. I'll rejoice, I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name. I'll declare, I declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice at what you have done. And rejoice at what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. I will trust in you, Lord, for I know that you're on my side. I can rest, I won't be defeated. Lord, you are the strength of my life. For you, oh Lord, have made me. Yes, Lord. Oh Lord, at the works of your hands and rejoice and rejoice And rejoice at what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great. You have made me glad. 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 Sing to the Lord. You have made me glad. 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 Oh Lord, how great are your works. Woo! Oh Lord, how great are your works. Woo! Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, How great are your come on, let's declare this to the Lord. How great are How your great are his works, amen. Oh Lord, how great are your works. 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 You have made me glad. 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 Amen. Who is glad to worship God today? Amen. Oh Lord, thank you, God, for you are good. You are good, Lord. Can we all say, you are good, God? Amen. Napakabuti mo, Panginoon.
will fix our eyes on you today. We don't want to think about the things that are happening. We want to think of your goodness, O Lord. We want to think of your faithfulness, O God. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, napakabuti mo, Panginoon. And so, Lord, let us offer you this song, O God. From the depths of our hearts, we want to worship you in spirit and in truth. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon. Yes, just sing this to the Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang pinupuri. Come on, worship the Lord. Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Let's worship the Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin Pinupuri ka namin, O Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal.
aming nagmamahal. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light,
just from deep within your heart, worship the Lord. We give glory to your name. Glory to your name. Yes, Lord. Amen. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to you. Shikarabaya Sunday. Father God, fill this house with your glory. Hallelujah. Yes. For your name is great. Come on. Hallelujah. Again, hallelujah. For your name is great. No alone, no God. Yes. To be praised. Come on, give him praise. Give him praise. Give him praise. Give him praise. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. From the rising of the sun to the going down of the same, your name is worthy of praise. It is worthy of worship. It is worthy of thanksgiving. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po. Karapat-dapat kang purihin at sambahin at luwalhatiin, O Diyos, sapagkat tunay kang dakila, tunay kang mabuti, Panginoon. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat, O Diyos, sa panibagong pribilehiyo at pagkakataon na kami lang po ay dumadako sa lugar pong ito at sama-sama pong sumasamba sa iyo pong dakilang pangalan. Father God, we are thankful indeed for the privilege of worship. Isang karangalan, Panginoon, na kami po'y dumako sa iyo pong presensya, sa iyo pong mahabaging presensya, Panginoon. Oh God, thank you so much. Thank you so much. Father God, I pray that you'll continue to just minister to your people, that the eyes of our understanding, the eyes, Lord, of our spiritual heart, oh God, our mind, Lord,
to continue, O God, to be open to the truths of your word. Oh God, hallelujah. Panginoon, salamat po. Bukas mo po ang aming puso, ang aming pong mga spirito. Patuloy lang po kami, O Diyos, na tumanggap ng mga dakilang bagay na nagmumula po sa iyo. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po, salamat. Muli itinitiwala namin sa iyo ang iyong mga salita. Sa amin pong pagbubulay-bulay na muli, Panginoon. Ito po'y maging kapahayagan sa puso ng bawat isa sa amin. Patunay po naming tanggapin ang mga dakilang biyaya na ikaw po'y nais na ipagkaloob po sa amin. Oh God, we thank you, Lord. Salamat po. For where your presence is, Lord God, there are miracles, there are healings, there are answers to prayers, Father God. Oh Lord, we thank you, we thank you. We bless you, Lord God. We honor you, we give you worship and praise. As we continue, Lord God, to just offer to you everything, Lord. Our worship and our thanksgiving, our lives, Lord, hallelujah, and everything that is within us. We honor you, Lord, we honor you. For thine is the kingdom, the power, the glory, and the majesty, both now and forevermore. As we continue to just entrust to you everything today, in the mighty name of Jesus, this we pray. And all of God's people say, amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. You may be seated in the presence of the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. We are just so grateful kung saan tayo po ay sama-sama lang na nakasasamba sa Panginoon. Amen. At tunay na nararanasan po ang kanyang kalapitan. Yan, baka po meron pang upuan sa inyong tabi na walang tao. Okay. Praise God. Purihin po ang Panginoon. We just want to really thank God for all that He is, no, sa buhay po ng bawat isa sa atin. At mula po dito, patuloy lang na tayo ay katagpuin pa ng Panginoon. Amen? Ayan, praise the Lord. Sa umaga pong ito, before I share, gusto ko lang po na ibahagi sa inyo yung mga bagay po na ginawa ng Panginoon last week, no? Of course, last week, napakarami po nating bisita. Nandito po yung mga taga-Australia, nandito po yung mga taga-US. Ayan. At sa umaga pong ito, gusto ko lang i-acknowledge si Sister Virgie. Hi, Ate Virgie. Ayan. Si Ate Virgie po ay kasama natin ng mahabang panahon dito po sa ating church sa Singapore. At siya po ay nag-for good na, pero siya po ay nandito as a tourist. Ayan. So, iba ang pinagpala ng Panginoon. Amen. Ayan, so si Ate Virgie po ay inimbita ng kanyang amo sa kasal ng kanyang alaga. Di ba, te? Ayan. Kaya, praise God. Alam niyo po, when you begin to plant your seed, no, wala pong kinakalimutan ng Panginoon. Amen? Siya po na Diyos na mabuti at nagpapala. Siya po yung Diyos na kaya po tayo ay pagpalain sa lahat po ng pagkakataon. Ayan. So, sa lahat po ng ating mga bisita ngayong umaga, welcome. Pwede bang kumaway yung ngayon lang dumating sa JRMSG? Ayan. Welcome po. Salamat for coming. Ayan. So, mamaya po mas makikilala natin yung ating pong mga kapatid. No, at salamat po sa inyong pagdalo sa umaga pong ito at tayo po ay sama-samang patuloy lang na sumamba sa Panginoon. Of course, last week absent po ako. Okay, ako po ay nasa Malaysia, no. We started our church in JRM Penang. Yan. So, papasalamat lang po tayo sa Panginoon sa kanya pong pagbubukas ng bagong pinto sa ating pong ministeryo sa lugar pong yon. Ayan, kaya kung gusto nyo pong mag-holiday at maging pagpapala, no, sa ating mga kapatid doon, you are welcome to come. Ayan, nung Sunday po, we started our first service ng JRM Penang, Malaysia. Amen. At natutuwa lang po tayo what the Lord has done. Ayan, yan po yung ating prayer and praise and worship. Nagpapasalamat po tayo sa Lord sa pagbubukas ng pinto sa atin sa lugar pong yun. Yung susunod na slide, Kuya Sherwin, yan po si
Pastor Conrad, ang ating pong pastor sa JRM Penang, and of course, that is our church there. Yung isang picture sa baba, yung anak po niya yan, nag-worship lead. At ang ating pong mga kapatid sa lugar pong yun. Of course, I had the privilege to share the word. I share yung pong salita ng Panginoon, an encouragement for all of them. At the same time, to admonish yung ating pong mga kapatid, sapagkat ito po ay dedication service at the same time ay installation service para po sa ating mga kamanggagawa sa lugar pong yun. So pinanalangin po natin yung pamilya po ni Pastor Conrad, and of course, yung ating manding pong pastoral staff sa lugar pong yon. So it was a time of really prayer and just anointing them with oil. Yung mga kapatid po natin together praying for the rest ng ating pong mga kapatid. Yung mga pastoral staff man din ay ipinanalangin po natin at ikinumit po natin silang lahat sa Panginoon. Ayan. So we prayed for them at we are just thankful to the Lord sa ating pong mga kapatid sa lugar pong yon. Kaya if you happen to parang gusto nyo lang mag-holiday, okay? At gusto nyo rin pong maging pagpapala sa ating pong mga kapatid, you are all welcome to visit ang ating pong church sa Penang. Ayan, yung nanditong picture, yung naka-quote, yan po yung kanilang dating pastor, isang pastor po doon, nakasama po nila si Pastora Jamie. Chinese po siya, pero she was giving the ministry to us, parang somehow ay parang ayaw niya nang magpastor, so sa atin na yung ministry, pero marami na po, lahat po yan, halos lahat Pilipino na. Dati po kasi may mga Chinese, pero ito halos lahat ay mga Pilipino na ang ating mga kapatiran. Although may mga locals pa din na uma-attend, kaya English ang service doon. English service po dahil nga may mga Indians at may mga Chinese pa din na dumadalo. Pero we are grateful to the Lord for what He has done. Amen. Tunay po na ang Panginoon ay gumagawa pa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. And they are just also excited sa patuloy na gagawin ng Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. There's another church that has been born sa pamilya po ng Jesus Reigns Ministry. So today, we have 65 churches around the world. At napakabuti po ng Panginoon sa atin, sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa. Ang Diyos po ay patuloy at patuloy na kumikilos ng kamangha-mangha. Amen? Purihin po ang Panginoon. Now, as we go into our study this morning, let me just share with you kung paano po, part nung gusto natin gawin after the camp, yung ating pong revival fire is how are we going to maintain? Paano po natin mami-maintain, yung pong revival fire ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. And I believe one of the things on how we are going to maintain the fire of God is basically by hosting the presence of God. Amen? Yung sa ating pong buhay, na andun po na hino-host natin. Ano po yung trabaho ng host? Okay? Ano po yung trabaho ng bawa may bisita ka, ikaw ang host for that occasion. Now, how do we host the presence of God sa buhay po ng bawat isa sa atin? Now, sa Genesis 39, makikita po natin ito yung kwento ni Joseph, and I'll be just reading parts of verses of Scripture, Ang sabing ganon, the Lord was with Joseph. Okay, so that word, the Lord was with Joseph, is basically where Joseph is a host, Joseph is a host to the presence of God. Verse 3 says, now his master saw that the Lord was with him, Ang Panginoon daw ay kasakasama nananahan sa buhay po ni Jose. At ang sabing pong ganoon, and that the Lord caused all that he did to prosper. He caused all to succeed in his hands. Amen? Pag daw po pala ang presensya ng Panginoon ay nananahan sa atin kagaya po ni Jose, ang lahat daw po ng ating gagawin, ay tunay na pagpapalain at pagtatagumpayin ng Panginoon. Now, this is the account where siya po ay nasa bahay ni Potiphar. Okay? Pero ang key, ang sikreto po ay yung pagsama ng Panginoon sa ating pong buhay.
in verses 21, no, and following, ito po yung si Jose ay pinagbintangan, no, gusto po siyang i-rape ng asawa ni Potiphar. Amen. At dahil siya po ay tumakbo sa kasalanan, siya po ay napunta sa kulungan. Imagine, ikaw na gusto ng tama, okay, gusto mong gawin yung mainam na bagay, no, at the end of the day, napahamak pa siya. Pero alam niyo po ba ang sabi ng banal na kasulatan, verse 21, but the Lord was with Joseph. Amen. So when the Spirit of God is with us, kapag kasama po natin ang Espiritu ng Diyos, when we are hosting the presence of God in our lives, makikita po natin kung paano po na ang Diyos ay patuloy nakikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi pong ganon, but the Lord was with Joseph and extended loving kindness to him and gave him favor in the sight of the warden. Okay? Kanina po, ang sabing ganon, pag ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, lahat ng gagawin natin ay pagtatagumpayin ng Panginoon. God will give success. God will prosper it. Amen? Dito po makikita natin, ang sabing ganon, yung presensya ng Panginoon na kasama ni Jose. No, ang sabi pong ganon, binigyan siya ng pabor. Okay? But the Lord was with Joseph and extended loving kindness to him and gave him favor in the sight of the warden. Meron po siyang pabor. Sabi pong ganon, the warden paid no attention to anything that was in Joseph's care because the Lord was with him. Whatever Joseph did, the Lord made to prosper. Amen. Now, minsan tayo po, we are doing everything para tayo po ay sumagana, para tayo po ay mapagpala. Alam niyo po, ang sikreto ng banal na kasulatan, kapag kasama natin ang presensya ng Panginoon. If we are hosts to the presence of God, sabi po ng banal na kasulatan, when you seek first the kingdom of God and His righteousness, then all of the things will be added unto us. Minsan po ang mahirap, gusto natin ng pagpapala, ayaw natin sa Diyos. Amen? Gusto nyo ng blessing, pero ayaw nyo naman sa Lord. It doesn't work. Amen? Ang totoong pagpapala, no, ay nasa Panginoon. At sa banal na kasulatan, makikita po natin kung paano na yan po ay napakatotoo, no, sa buhay po ng maraming lingkod ng Panginoon. At totoo din po yan sa buhay ng bawat isa sa atin, habang tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. 2 Chronicles 17:3-4, no, dalawang karakter lang po ang titingnan natin ngayong umaga. Sabi pong gano'n ng verse 3, the Lord was with Jehoshaphat because he followed the example of his father, his ancestor David. He did not seek to follow the Baals, the false gods, but sought the God of his father and walked in his commandments, obeyed his commandments, and did not act as Israel did. Ito pong mga talatang to hihimayin po natin mamaya. Okay? Verses 5-6, ang sabing ganon, therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought tribute to Jehoshaphat, and he had great wealth and honor. His heart was encouraged, and he took great pride in the ways of the Lord. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa kanyang salita, habang ito po ay patuloy nating pagbubulay-bulayan. Now, ang sabi po na banal na kasulatan, in both passages no, na ating pong binasa, the Lord was with Joseph. The Lord was with Jehoshaphat. Now, ano po ibig sabihin yan? Ang sinasabi lang po dyan, everyone who hosted God's manifest presence in their lives made a difference in their generation. Yung mga tao daw po na hinahayaan na yung kanilang buhay ay maging sisidlan, no, i-host ang presensya po ng Panginoon, ay mga tao na nagkakaroon ng pagkakaiba
sa kani-kanila pong mga buhay. Amen? Sana po, dito ilagay natin, and the Lord was with Marichu. Amen? Si Ate Itchu. And the Lord was with Tina. Amen? Sana po yun yung karugtong, hindi lamang the Lord was with Joseph. Hindi lang po, the Lord was with Jehoshaphat. Pwede po ba na dyan sa the Lord was with, ilagay nyo yung pangalan nyo? At totoo po na i-host natin yung presensya ng Panginoon. That there's nothing in this world that we would ever desire but the presence of God. Para po patuloy na yung apoy na pinasimulan ng Diyos sa atin ay patuloy pong maglagablab, patuloy pong mag-umapoy sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. The Lord was with. Ang aking pong panalangin, pwede po nating ilagay ang ating mga pangalan karugtong ng talatang yan. Okay? Marichu chapter 1 verse 1. Amen. The Lord was with Marichu. Okay, si Ate Itchu, paborito ko yan eh. Kaya, kasi alam niya, hindi siya magagalit sa akin pag ginawa ko siya example. Okay, so everyone who hosted God's presence, kapag ka po yung presensya ng Panginoon, totohanan nating nararanasan, they make a difference in their generation, sa ating pong panahon. Now, hindi po ibig sabihin nun, magiging kagaya ka ni Joseph, na ikaw ay naging prime minister ng Egypt. Hindi ka rin magiging kagaya ni Jehoshaphat, na naging hari ng bayan ng Israel. Pero alam niyo po ba, in our own little spheres of influence, ito man po ay sa ating pamilya, ito man po ay sa ating mga anak, ito man po ay sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, nagiging kakaiba po yung ating buhay. And it changes yung atmosphere, spiritually speaking, ng ating pong mga pamilya. Amen? How do we host the presence of God? Paano po natin i-host yung presensya ng Panginoon? Paano po na mararanasan po talaga natin yung presensya ng Panginoon? Unang, sabi po na banal na kasulatan, we must walk in the ways of the Lord our God. Ano po ibig sabihin nun? Eto lang yun. Nasa banal na kasulatan ang ating pong mga to-do para tayo po ay makalakad sa pamantayan, sa kaparaanan ng Panginoon. We have to walk in the ways of God. Tatandaan po natin, kapag kasama natin ang Panginoon, tayo po ay lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi po ng verse 6, his heart was encouraged and he took great pride in the ways of the Lord. Now, kay Jehoshaphat po, ang kanyang ginawa, di ba, doon sa mga talata na binasa po natin, ang sabing ganon, pag binasa po natin yan, he removed, okay? He walked in the ways of the Lord. Ano po ang ginawa niya? He again, sapagkat previously ginawa niya na, sabi niya ganon, he again removed the high places of pagan worship. Okay? Tinanggal niya. Para lumakad ka sa kapamaraanan ng Panginoon, kailangan alisin mo ang lahat na humahadlang sa iyong pagsamba. At sa panahon po ni Jehoshaphat, mapakarami po nilang Diyos-Diyosan. Now, sa ating pong buhay, ano po ang ating mga Diyos-Diyosan? Tatandaan po natin, anything that takes the place of God is an idol sa buhay po natin. Hindi kailangang literal na meron kang ribulto sa harapan mo para sabihin mong yun ang idol mo. Sa ating pong panahon, in this 21st century, madalas po ang idol natin yung telepono mo. Hindi ka makaalis ng walang phone. Pag naiwan mo, uuwi ka ulit, babalikan mo. Kahit late ka na. Amen? Madalas po yun ang idol natin, yung mga bagay na hindi ka mabuhay na wala. Pagka yung oras mo, mas nauubos dun sa bagay na yun ang idol mo. Pagka 2 oras ka nang nag-social media, nangawit na yung daliri mo, nangalay na, ano na tawag doon? Carpal tunnel, ang iyong mga daliri,
Okay. Dahil sa kakascroll, more than your time of prayer or time with God, then that has become your idol. Amen. Kaya po, babantayan po natin yung ating mga kapamaraanan. We must walk in the ways of the Lord our God. Kung buwan-buwan may bago kang damit, pero hindi ka nagtatights, something is wrong. Amen. Ibig sabihin nun, ano yun? GGS. Diba? Gandang-ganda sa sarili. Diba yun? Diba? Bakit? Kasi gusto mo lagi kang maganda. Alam niyo mga kapatid, meron akong revelation sa inyo. Yang mga mukhang yan, kukulubot din yan. Kahit ano ipahid mo dyan, kukulubot din yan. At isang araw, ibabaon din yan sa lupa. Pero yung buhay na ginugol sa Panginoon, sinunod ang kanyang mga kapamaraanan, yun yung buhay na mananatili magpakailan-kailanman. Sapagkat hindi po yun yung buhay sa lupa lang, kundi buhay na kasama ng Panginoon magpakailan-kailanman. Amen? Hallelujah! We must walk in the ways of God. Therefore, you have to read your Bible. Baka po meron pa sa atin hindi nagbabasa ng Bible. Alam niyo po, hindi natin mauunawaan ang kapamaraanan ng Diyos malibang basahin natin ang salita ng Diyos. Amen? I could say many more things. Mamaya sa small group nyo, mag-usap na lang kayo kung paano pa na tayo ay lalakad sa kapamaraanan ng Panginoon. Amen? Beloved, walking in His ways is what makes our lives attractive to the Holy Spirit. Pag tayo po ay lumakad sa kapamaraanan ng Panginoon, doon po nagiging attractive ang Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa sa atin. Bakit kayo paganda ng paganda? Yung mga, kahit may asawa na o hindi, mga asawa, wala namang problema, dapat lang maganda kayo. Bawal losyang, okay. Pero yung mga dalaga, bakit paganda ng paganda? Kasi naghahanap ng boyfriend. Di ba? Alam niyo, meron ulit akong revelation sa inyo. Don't run after the things that you are supposed to attract. Di ba? Dapat pagandahin mo yung puso mo, yung spirito mo. Because that's where it is attractive to others. Alam niyo minsan, di ba? Ito, lagi ko itong sinasabi sa inyo eh. Di ba bakit yung amo niyong magaganda, kapuputi, kakikinis, kasi sexy, ang tawag niyo pa rin bruha? Bakit? Kasi ang sama na ugali. Di ba? Alam niyo, hindi naman bago yan, naririnig niyo yan lagi sa akin, di ba? Kasi hindi naman yung panglabas na anyo ang totoong ganda. Ang totoong ganda ng tao kung sino ka sa loob mo, sino ka sa iyong puso. Okay? Kaya alam niyo po, when we walk into the ways of God, pag lumakad po tayo sa kapamaraanan ng Panginoon, doon po nagiging attractive ang buhay natin sa banal na spirito. Bakit? Kasi pag tama ang lakad mo, siguradong sigurado, sasamahan ka ng Panginoon. Amen? Amen? Amen! Hallelujah! Huwag kang pupunta sa lugar na hindi sasama sa iyo ang Panginoon. Tapos pag may nangyari sa iyo, sisisihin mo pa ang Lord. Eh sino may sabi sa iyo, pumunta ka doon? Amen? Now, madalas po, no? Yan yung mga bagay na kailangan po nating tunay na maintindihan sa buhay po natin. Now, tatandaan po natin the way and the manner in which we live our private lives is what enhances the release of God's abiding presence in our lives. Hindi yung public. Kasi yung public life, medyo maingat tayo, baka nakatingin si DJ Head. Kaya baka makita ako ni ate ganyan, ni kuya ganito. Okay?
Ang sabi pong ganon, the manner, the way and the manner in which we live our private lives. Yung walang ibang nakakakita. Yun yung totoong ikaw. At pag yun nakita ng banal na spirito na maayos, okay? Yan daw po yung nag-i-enhance. Kung paano po na ang presensya ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, ay patuloy at patuloy na ating pong mararanasan sa ating pong mga buhay. That's why we have to live a life holy before God. Hindi po pwedeng meron kang mga secret sins. Hindi naman ako nakikita, pwede ko itong gawin. Amen? Hindi po. Tatandaan po natin, nakikita tayo ng Panginoon 24/7. Hindi man po kayo makita namin, okay? Hindi man po kayo makita ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga DJ heads, ng mga nag-aalaga po sa atin, tatandaan po natin, tayo po ay nakikita ng Panginoon. Now, tatandaan po natin, if one can live their life in a way that attracts His presence, kapag daw po tayo ay pwedeng mabuhay na kung saan na-attract natin yung presensya ng Panginoon, one can also live life in a way that repels His presence. Amen? May mga uri din po ng pamumuhay na atin pong pwedeng gawin na kung saan itinutulak natin palayo ang kapangyarihan at ang presensya ng Panginoon sa atin pong mga buhay. That's why for us to host the presence of God, we have to host. We have to be that men and women na kung saan tayo po ay mabubuhay na kitang-kita po natin ang kilos at gawa ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? We must live a life that attracts the Spirit of God and not repel it. Amen? Kaya nga po, dapat yung buhay po natin, binabantayan natin sa Panginoon. Ano yung mga bagay na nakasasakit sa puso ng Panginoon? Ano yung mga bagay na dapat ay hindi natin ginagawa para ang kapangyarihan at ang presensya ng Panginoon ay patuloy at patuloy nating maranasan. Amen? Pangalawa, there's so much to say but time is running. Pangalawa po, we must seek after God. Hanapin po natin lagi ang mukha ng Panginoon. Verse 4, dun po sa 2 Chronicles 17, he sought his father's God. Hinanap daw po niya yung Diyos ng kanyang amang si Haring David. At ano po, when we talk about David, ano po yun? David is a worshiper. Kung meron po isang bagay sa buhay po ni David, yun po yung kanyang paghanap sa mukha ng Panginoon. Yan po yung kanyang pagsamba. Kung paano po na siya ay sumasamba sa Panginoon. Tayo din po mga kapatid, we must seek after God. Hanapin po natin ang mukha ng Panginoon. Sana po hindi yung 1 minute na nag-pray ka tapos na agad. Tapos gusto mo ng kapangyarihan ng Panginoon. Last week, sino yung na-bless kay Ate Hazel? Sa kanyang buhay at sa kanyang patutuo at sa kanyang mga panalangin. It's because she spends time in the presence of God. Grabe, kung paano po na siya ay nananahan sa presensya ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa niya, she just speaks in tongues. Kaya po makapangyarihan, yung language na ibibigay ng Panginoon sa atin so that we could commune with God. Makakakonect tayo. That we could really break through in the Spirit. Sapagkat yun po yung nais ng Panginoon. We have to seek after God. Lagi po nating hanapin ang mukha ng Panginoon. Beloved, the public manifestation of God's presence in our life is the product of our private devotion. Kung paano po na
nagmamanifest, no? Kagaya po, bawa si Ate Hazel, paano po na yung mga prayer niya? Sa lahat ng pinag-pray sa inyo, may word ang Panginoon. Paano po na tinanggap niya yun? That display of that public manifestation of God's presence is the product of our private devotion, our private prayer. Kung paano na ikaw ay talagang naghahanap sa Panginoon at tunay na yung presensya ng Diyos ay tunay na hinahanap natin sa ating pong buhay. Siguro po ang sarap no, when you pray for your brother and your sister and then you speak a word sa buhay nila, tas saktong-sakto yun yung kailangan nila. Amen. What a life to live. It makes us excited into the things of God because we know na yung Diyos na sinasamba po natin, merong kayang gawin sa buhay ng mga tao na miniministeryohan po natin. We minister to. Sana po we desire that kind of life or we begin to speak life into the life of people. No, tayo po ay nakapagpapahayag ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po ng iba. Beloved, seeking God is one of the elements, isa pong bahagi na kung saan we draw His presence in our lives. No? Na a-attract po natin yung presensya ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Now, tatandaan po natin, God delights to be found. Hindi po dahil nawawala ang Panginoon, kundi dahil nais niya na patuloy at patuloy na magpakilala sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais po ng Diyos na makilala pa natin siya sa ating pong buhay. Amen? Pangatlo po, we must walk in obedience. Okay? Walking in His ways is walking in obedience. Na tayo po ay lumalakad, na tayo po ay nabubuhay sa layunin at naisin ng Panginoon. Same verse. He sought his father's God and obeyed His commandments. Sabi pong ganun dito, instead of following the evil practices of the kingdom of Israel, he obeyed. Now mga kapatid, yan po ay susi sa ating buhay na kung saan mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. How much do you obey of the Word of God? Gaano po na tayo ay really obedient, sold out into the things of God. Sabi po ng Panginoon, for us to host His presence, we have to be obedient and we must walk in that obedience. Okay? Pinakasimpleng halimbawa na pwedeng sukatin. O babalik ulit ako, tithing. Ibinabalik mo ba yung hindi sa'yo? Tatandaan niyo po, di ba, yung tithes, hindi sa'yo, ibalik mo. Amen? Pag hindi sa'yo, wag mong kunin. Kasi hindi ka pagpapalain ng Panginoon. We must walk in that obedience. No? Tayo po ay dapat lumakad na tunay na sumusunod sa Panginoon. Deuteronomy 28 verses 1 and 2, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Amen. Sabi ng Panginoon, kapag tayo ay sumunod. Now, tatandaan niyo po the word if, that is conditional. There is a premise to a promise. Okay? If you fully obey, fully. Sabi po ng banal na kasulatan, tayo daw po ay tatanggap ng lahat ng biyaya na nagmumula po sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Beloved, the blessing of God's presence is meant for those who are willing to pursue after Him. Yun daw pong biyaya ng presensya ng Panginoon ay para sa kanila na hahanap, no? Will willingly pursue
the presence of God. Hindi yung, pwede naman, pero, ay, wag na ako umattend. Ay, wag na ako umattend ng prayer meeting. Antok na ako. I mean, yeah, there are times where it is all valid, no? Pero pagka hindi yun yung desire ng puso mo. Now, tatandaan po natin mga kapatid, it's not so much what you do, but it's the condition of your heart as you do it. Di ba? Kaya, ang sabi ng Panginoon, the blessings of God is meant for those who are willing to pursue after Him. Pag hinahabol natin ang presensya ng Panginoon. Because what? The blessings are meant to chase and overtake us and not for us to run after the blessings. Pagka po nakita ng Panginoon yung puso natin na mahal natin ang Panginoon at siya talaga yung gusto natin i-host yung kanyang presence, gusto natin yung apoy ng kanyang kapangyarihan, gusto natin nasa presensya tayo ng Panginoon, then blessings is of no problem. Hindi po siya problema kasi yung mga pagpapala ng Diyos, nandyan na yan. At dapat sila yung humahabol sa iyo. Dapat siya yung mag-overtake sa atin at hindi tayo ang takbo ng takbo at habol ng habol sa blessing. Amen. Alam niyo po, pag tayo po ay sumunod sa kanyang mga salita, tsak na tsak, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Amen. John 15:12, this is my commandment. Ano po yun? Love each other in the same way I have loved you. Now, gaano po na tayo ay nagmamahal? Kasi yan po yung basihan kung paano po na tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon. John 14:21 and 23, those who accept my commandments and obey them. Okay? So, sila daw po na tumatanggap ng kanyang utos at sinusunod ito are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them. Pag daw tayo ay sumusunod sa kanya mga salita, magpapakilala ang Panginoon ng personal sa bawat isa sa atin. Okay? All who love me will do what I say. Lahat daw po ng nagmamahal sa Panginoon ay gagawin ang kanyang mga salita. Now, beloved, our obedience is the proof of our love for God. Madali lang namang sabihin, Lord, I love you. Amen? Pero alam niyo po, ang sukatan ng ating pong pagmamahal sa Panginoon ay kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Obedience to all He says in His Word. Lahat ng Kanyang sinasabi sa Kanyang salita. Because basically, this is the key to hosting His presence. Ito po yung susi, obedience. Now, tatandaan po natin ng mga nakaraan, di ba? Ano po ang love language ng Panginoon? Ito po ay obedience. Paano po na nasasabi natin sa Panginoon, Lord, mahal kita? What is God's love language? It is when we obey Him. At tunay na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. As we pray, tingnan po natin what are the benefits of God's presence. Una, it will establish your destiny. Pag tayo po ay nagmamahal sa presensya ng Panginoon, God will establish you. Ano man po yung pangarap ng Diyos sa atin, itatanim tayo doon ng Panginoon. Because His presence will make that happen. Sabi po ng verse 5, so the Lord established Jehoshaphat. Ano po yung verse 3? Because the presence of God is with him. Kasama niya yung presensya ng Panginoon. Sabi pong ganon, the Lord established Jehoshaphat's control over the kingdom of Judah. All the people of Judah brought gift to Jehoshaphat, so he became very wealthy and highly esteemed. Alam niyo po, pag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, God will establish our destiny. Ano man yan. No?
At dito po makikita natin nung nalugod ang Panginoon, when God established him, then he was blessed in so many ways. Pinagpala po siya ng Panginoon. No, sabi pong ganun, all the people of Judah brought gifts to Jehoshaphat. So he became very wealthy and highly esteemed. Alam niyo po, totoo po yan. Pag nalugod ang Diyos sa atin, we will be so blessed. Tayo po ay tunay na pagpapalain ng Panginoon. Because God is a God that blesses His people. God is the God that give gifts. Ang Diyos po ay nagbibigay ng maraming regalo sa atin. When we have established our life in God, no? At lagi po natin ang sinasabi, when you give, you will receive. No? Alam niyo po, natatandaan ko ang unang pagkakataon, no, na may offering. Wala akong dalang pera kasi normally yung bag ko iniiwan ko sa office, no, sa Pilipinas. At nung nagtumawag si Bishop ng offering time, wala akong dala, wala akong pitaka, no, nothing. Sabi lang ng Lord sa akin, anak, ano yung merong kang precious na nasa sa iyo? Tatandaan ko noon, meron akong Citizen, uso pa ba yun? Citizen na relo, ancient, no? Citizen na gold. No, gold, yung gold na mga Citizen dati, yun lang ang meron ako. Tapos alam niyo po, hinubad ko yung relo ko, in-offering ko. Nilagay ko sa offering bag. Wala akong mabigay, yun lang ang meron ako. At alam ko, bigay din sa akin yun. Alam ko may nagbigay sa akin noon. Pero Lord, sabi ko, Lord, wala akong maibigay, ito yung iyo offering ko. Alam niyo po, mula nung araw na yun, sangkaterbang relo na ang tinanggap ko. Napakadami kong relong regalo. Actually, isa to sa mga regalo sa akin. Mga 2004 siguro, sa Canada. Nung nasa Canada ako, bigay ito ng isang kapatiran. At after noon, taon-taon may regalo akong relo. Okay? Kaya minsan yung mga ibang relo ko, pinamimigay ko na din. Kaya lang minsan, iniisip ko, Lord, regalo po ito, ayoko ipamigay. Pero napakarami ko namang relo. Okay? So, pero alam niyo po, God is a giver. God is not a taker. Amen? Ang Diyos po ay napakamayaman sa lahat ng kanyang mga kapamaraanan. Alam niyo po, when you hold things lightly, pag hindi gano'n na gano'n ang hawak mo, alam niyo po, lalong, yung kamay na nakabuka, maraming pwedeng ilagay. Pero yung kamay na nakatiko, wala ka ilalagay. Sarado eh. No? Pero alam niyo po, yung Diyos ay mayaman sa lahat. Amen? At kailan naman po, tayo ay hindi pagkukulangin ng Panginoon. God will establish your destiny. Amen? Pangalawa po, kung paano na tayo'y tatanggap ng benepisyo, no, ng presensya ng Panginoon. Aside pong gano'n, it unlocks abundance, honor, and riches. It unlocks abundance, honor, and riches. Sa 2 Samuel chapter 6, 11 to 12, ito po yung account, no, na kung saan yung pong Kaban ng Tipan, the Ark of the Covenant, sa isang labanan nakuha sa kanila. Okay? At ito yung after niyan, ito ay napunta sa bahay ni Obed-Edom. Okay? Sabi po ng Bible, the Ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Now, what does the Ark of the Covenant represent? It represents the presence of God. Sa banal na kasulatan po, pag pinag-aralan po natin, pag pinag-uusapan po yung kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. No, ang ibig pong sabihin niya, yaan yung lugar sa lumang tipan kung saan nananahan ang presensya ng Panginoon. At dinala po nila yan sa labanan, no, in the hope, no, na dahil nandun ang presensya ng Panginoon, manalo sila sa labanan. But because they are in disobedience, no, ang nangyari po sa kaban ng tipan, nakuha ito ng mga kaaway. No? At sa mga Hudyo, sa mga Israelita, yan ay sumpa, no, na mawala sa iyo yung presensya, yung kaban ng tipan that symbolizes the presence of God. Pero after that, ito ay napapunta, siguro yung mga kalaban, ano ba naman tong kahon na to, wala matong kwenta. Okay, iniwan na lang nila. Okay? And then it went to the house of Obed-Edom. Okay? Then the King David was told, the Lord has blessed Obed-Edom's household and everything
he has because of the ark of God. So David went there and brought the ark of the covenant from the house of Obed-Edom to the city of David with a great celebration. Ito po yung, nung dinadala yung ark of the covenant pabalik sa Jerusalem, ito po yung nagsayaw si David, na tinanggal niya yung kanyang robe as a king. At nung tinitingnan siya ng kanyang asawa, sabi, itong si David, meron ng sira ang ulo. Kasi bakit niya ginagawa yung ginagawa niya? Okay? But this is a great celebration where David celebrated because he is bringing back the Ark of the Covenant into Jerusalem. The symbolism of that is that yung presensya ng Diyos, mararanasan na nila ulit sa Jerusalem, kung saan dapat ito ay naroroon. Now, when we have the presence of God, it unlocks abundance. It unlocks honor. It unlocks riches. Amen? Genesis 39, 3 and 23 says, Now his master saw that the Lord was with him. Okay, going back to Joseph. Okay, and that the Lord caused all that he did to prosper, to succeed in his hand. Kapag ka nandun yung presensya ng Panginoon, it unlocks abundance, honor, and riches. The warden paid no attention to anything that was in Joseph's care because the Lord was with him. Whatever Joseph did, the Lord made to prosper. Amen. Meron pong pagpapala na dala-dala ang presensya ng Panginoon. Pangatlo po, you enjoy the shield of His presence and protection. Alam niyo po, kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, no, iingatan tayo ng Panginoon. That we will enjoy the shield of His presence and His protection. Ang sabi po ng Psalm 91 verses 1 and 2, He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can withstand. Amen? Ito po yung Diyos natin. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ano po yung trust? With great confidence and in whom I rely. Yung Diyos, no, na tunay na ating pong pinagkakatiwalaan. When we are in the presence of God, yung binipisyo po ng presensya ng Diyos sa ating pong buhay, we will enjoy the shield of His presence and His protection. Beloved, the presence of God brings favor, okay, sa buhay po ng bawat isa sa atin, for where His presence is, there is His favor. Kung nasaan po yung presensya ng Panginoon, nandun po yung pabor ng Panginoon. Amen? The presence of God brings favor. And the presence of God brings security, protection, and shield sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Mamaya po, as you meditate upon all of these things, as you discuss things with your small group, no? Tingnan natin anong mga area sa mga bagay na pinag-usapan natin ang tunay na pwedeng kumilos ng makapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord God. Panginoon, tunay nga po, napakabuti mo. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Hallelujah. Can we just worship the Lord and can we just declare that, Lord, kay buti-buti mo. And when you sing that, hindi lang po siya mga salita, but let it be a declaration of your heart before the Lord na anuman po ang ating sitwasyon, ang Diyos ay mabuti. Beloved, God, in His goodness, would want to do a miracle upon your life. But it takes your decision. Hinihintay ka lang ng Panginoon. Gaano na totoo kang lalapit sa Kanya, totoo kang magiging seryoso sa iyong paglapit sa Panginoon. Totoo na ikaw ay magtitiwala, susunod sa Kanyang mga salita. Because that's the key to
to prosperity, obedience to His Word. Outside of doing the will of God, we will never experience true freedom, true blessing, at yung totoong pagkilos at pangunguna ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. When we sing this song, would you really talk to the Lord? Make it a personal confession and make your heart so open so that the Spirit of God could speak to your heart in a powerful way. Worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Amen. Sa lahat ng oras, Siya nga po, O sa Diyos. bawat araw, Oh, kailan tapat kong pagmahal. yes, Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Yes, O God. Hallelujah. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Worship the Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Yes, Lord. Amen. Aming nagmamahal, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Oh, yes, God. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Come on, give Him praise. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be Jesus. Blessed be Jesus. Panginoon, kilala mo pong ang bawat isa sa amin. Alam mo po ang laman ng aming pong puso. Father God, I pray that your word will find residence in their hearts, Lord God. At patuloy na ikapamuhay, O Diyos, ang bawat mga salita na amin pong tinatanggap mula po sa iyo. Oh Lord, hallelujah. And the Lord was with. Panginoon, hayaan niyo po mailagay namin ang aming pangalan. Karugtong, O Diyos, na mga talatang ito ng banal na kasulatan.
Kagaya po ni Jose, kagaya po ni Jehoshaphat, kagaya po ni David, kagaya po, Panginoon, ay iyong pong mga lingkod. Ama, kami man din po, masabi namin, and the Lord was with me. Kasama ko ang Panginoon. Sa anuman pong laban ng buhay, sa anuman pong sitwasyon na pwede po namin kaharapin, Panginoon. Oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, hallelujah. Panginoon, katagpuin mo lang po ang bawat mga kapatid ko. Alam mo po ang bawat mga pinagdaraanan po ng bawat isa. Alam niyo po yung kabigatan. Alam niyo po yung iyak sa puso. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, that you will just come through for each of my brothers and my sisters, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, shikarabaya sikalalababa shikalalababa shan. Roboyoko lalababa sikalalababa shan. Oh, rahabaya sikalabaya san. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Beloved, as the Lord is here, as if yung kamay po ng Panginoon bukas na bukas, nais po niya na tayo ay ilagay sa ilalim ng kanyang malalapad na bagwis. As if I can see the Lord, nakabukas po yung kanyang kamay. At nais kanyang yakapin, nais ka lang niyang ilagay sa kanyang proteksyon. God is saying, come, 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 my people, come. Oh, rahabaya sikalalababa shikararababasha. Oh, how the Lord would want to reveal Himself. Kung paano po na nagnanais ang Panginoon na patuloy at patuloy na magpakilala sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Even as the Lord has opened up a fountain and a well in the midst of us, beloved, just drink, just drink, just drink from the well. Oh, shikarabaya kalalababa sande, rebaya kalabaya sikalalababa shande. Oh God, katagpuin mo po ang iyong mga anak, O Diyos. Katagpuin niyo lang po ang bawat isa. Kilusan na makapangyarihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, rebaya kalabaya sikalalababa shande. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat po, O Diyos. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Obedience is the key. Kapag tayo po'y sumunod sa Panginoon, kahit na kailan, di po tayo kakaligtaan ng Diyos. God is so faithful. God is so faithful. Hallelujah. The Lord is saying, seek my face, seek my face. Hanapin niyo ang aking mukha. And I will reveal myself to one and each of you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Oh, hallelujah. Thank you so much, oh God. Father God, even as I release the prayer of Paul, Panginoon, dito po, O Diyos, Ephesians chapter 1, even as I release that to your people this morning, in the name of Jesus. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and
and your love for all the saints. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, for His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And the God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Hallelujah! Pinupuri, come on! Worship the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sing it to the Lord! Pinupuri ka namin, Panginoon! Oh, blessed be your name, Lord God! You who fills everything in every way, Lord God! Hallelujah! Si Karabaya Kalalababase! Lord, sinasamba ka. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga, walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin. Mabuti ang Diyos, yes, sangkal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. And all of God's people say, Amen. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa ating lahat ay nagmamahal. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. God bless you, everyone. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, worship team. Yan. Good morning po sa lahat. Pag sinabi ko pong God is good, sabihin niyo po all the time, God is good. God is good. And all the time. Amen. Ayan, nakakatuwa po. It's nice to see everyone here. Ang ganda po ng shinare ni Pastora Elsa kanina. Talagang we need to seek God. Ano po? At pag hinanap po natin ng Panginoon, yung image lang po na napunta sa akin, alam niyo po yung pag meron pong bata, naglalaro po kayo ng hide and seek, yung mukha nung tatay or nung nanay kapag nakita nung anak niya, ay nahanap kita. Although the whole time, alam nung tatay kung nasan yung anak niya. So parang ganun lang din po. God knows where we are. Alam niya kung nasan tayo, alam niya kung safe tayo. And yet, pag nakita siya nung anak niya, napakasaya niya. So when we seek God, ganun lang po siya. God is happy when we see Him. God is happy pag nakita po natin siya. Although hindi siya nagtatago, minsan tayo pa yung nagtatago. But God is good. Amen po. Ayan.
So part of our service po, part of our service is our giving. Pag nagbibigay po tayo, it is giving back to God. And of course, faith din po siya. It is to show that even though may kulang ako ngayon, I will trust that the Lord is able. Amen po. The Lord is able to provide for my needs. The Lord is able to provide for kahit kulang, may ibibigay ang Panginoon. Amen po. And before po tayo tumayo at magbigay, I would like to invite Sister Jazz para po sa special number niya. So as she offers her song po this morning, we can come up to the front. Sige po, Ate Jazz, please. Thank you po. Okay, good morning po sa inyong lahat. Before I start po, I just want to share one of my favorite verses in the Bible, in the book of Proverbs 3:5-6. It's very common to you. It says, "Trust in the Lord with all your heart and not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight." Yeah. We have a lot of choices, a lot of desires of our heart. Marami tayong plano sa buhay natin. But we have to offer it all to God. And there is offer to God and trust Him with all your heart. And there is guidance of assurance that He will make your path straight po. And as I sing this song po, you can sing with me po, if you know this song. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood.
Amen. Yan. Sige po, let's give God another clap of praise. Alright. Thank you, Ate Jazz. And para sa, nakalimutan ko po kanina, sino po ang ating mga visitors for today, our first time guests? Meron po tayong 4. Ayan, taas po kayo ng kamay. Kaway-kaway yung mga katabi nyo. Can I invite the ushers? Mga guests po natin, lalapitan po kayo ng mga ushers. We just want to give you a gift and a token and some food. Ayan. Tapos, meron lang po tayong isang announcement para po sa DNG. Meron po tayong DNG lessons next week, next Sunday after po ng second service. Ayan. Sige po. May I invite Pastor Elsa for our benediction? Ayan. Sige po. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And let's just really thank God for who He is sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Would you lift up your hands to receive the Father's blessing? May the Lord indeed bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you and be gracious to you. May the good, good Lord, the good, good Father, be that would see you through in the week ahead and in everything that you would do. May you seek after God. May you walk in His ways. May you be obedient to the word of the Lord, that you may prosper in this land that the Lord has called you in this season of blessing, in this season of the outpouring of the Spirit of God upon those that is willing and open to all that God has for each one of us. Panginoon, salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Kami nga po'y samahan mo sa panibagong linggo, ang iyo pong pagkalinga, ang iyo pong paggabay, ang iyo pong malalapad na bagwis ay patuloy na ilagay at iprotekta mo, O Diyos, sa iyo pong mga anak. 10 po ng aming mga pamilya at mahal sa buhay. Ang iyong nga pong kamay na nagliligtas, ang iyong kamay na nagpapagaling, ang iyong kamay na nagpapala, ay tunay na dumaloy ng makapangyarihan sa buhay ng lahat po sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba. O God, to you who is able to do exceedingly abundant above all that we could ever ask or think. Father God, I release faith upon the lives of your people to trust and obey, to step out in faith and believe that the God who called each one of us is a faithful God. We honor you, Lord. We bless you. We glorify your name. We give you worship and thanksgiving due only to the name that is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. This we pray. And all of God's people say,